Mga sangkay, marami pong sabit po talagang mga opisyal ngayon. Mga matataas na opisyal po ito. At kailangan pumagi sa ito ngayon, mga sangkay. At ngayon nga po, mayroon pong balita. Mukhang, eto na, may mga senador na masasakote ngayon. Yo, what's up guys? This is me. I'm back for another vlog today. At ito pag-usapan po natin mga sangkay itong mga senador ngayon na nadadawit. Di pa naman sila guilty. Pero syempre, dawit sila eh. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, road to 2 million subscribers na po tayo. Kaya naman, ano pang hinihintay mo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Eto na nga mga sangkay yung balita. Ilang senador posibleng imbestigahan sa koneksyon sa flood control contractors. Nako, akala nyo tatlo lang, mga sangkay? Akala nyo itong tatlo lang? Hindi po. Meron pa pong iba, mga sangkay. No, ito, pakinggan natin. Walang taka sa investigasyon na ang ilang senador na umano'y may koneksyon sa flood control contractors. Partikular dito ang mga tumanggap umano ng campaign donations. Narito ang agenda report ni Hannah T. Nako, ito na. Sureball na tatalakayin ng Senado ang koneksyon ng ilang senador sa contractors ng flood control projects. Yan ang pagtitiyak ni Senate Minority Leader Tito Soto. Grabe, no? Sa kabila kasi ng pagiging present ng top 15 firms sa nakaraang Blue Ribbon Committee hearing, tila obvious na hindi sila tinanong tungkol sa koneksyon sa mga senador. Di ba? Yun ang sinasabi po natin. Yung substandard. Kumbaga, kung mayroon po tayong substandard na mga proyekto, meron din tayo investigasyon na masyado pong halatang substandard. Yung mga nasasangkot na mga contractor, hindi po tinatanong about sa kanilang mga donasyon sa mga politiko. Oh, kung natanong yun doon, di sana papalakpak po tayo. Pero hindi, mga sangkay, di ba? Kasi nga po may mga pinoprotektahan eh. Kasama lang din po nila. Mambihira. Alam nyo, malaki ang problema po natin talaga tungkol po dito sa korupsyon ng ating gobyerno. Kaya nga, buti na lang si BBM hindi nagpapigil, no? Kasi, for sure, panigurado, mga sangkay, mayroon pong mga offer dyan na bilyones kay BBM para lang tumahimik bilang presidente. Pero yala mga sangkay hindi po nagpapigil At nilaglag sila ngayon. Assurance ni Soto, posibleng upuan ito ng Senate Committee on Electoral Reforms. Lalo na't ilan sa mga kontratista naging campaign donor nila sa eleksyon. Nako, ayan na. Oras na nagtawag ang electoral reforms because based on the bill. Sino ba ngayon? Ando doon ang COMELEC. Hindi maaaring yan doon ang COMELEC. Hindi maaaring may magtanong niyan. Yeah. Pangalawa, pag hindi man nagkaroon, magkakaroon tayo pagdating ng budget ng COMELEC. Base sa partial list ng PCIJ o Philippine Center for Investigative Journalism, Grabe lumabas yung pangalan. Ako po. tatlong senador ang may koneksyon sa mga kontratista. Number 1, si Senate President Cheese Escudero. Okay, ayan ha. Ayon po yan sa bilyonaryo. At dito sa partial list na inilabas po ng PCIJ, si Cheese Escudero ang number 1. Na ang top campaign donor noong 2022, si Lawrence Lubiano, na may-ari ng Centuryways Construction and Development Incorporated. Ayan na. Sumipot si Lubiano sa pagdinig, pero hindi siya natanong tungkol dito. Diba? Yun yung sinasabi po natin. Paano kasi nila tatanungin? ESP yun ng Senado. Diba? Double standard. Substandard.
way lami nga investigasyon. 'Di ba? Pero ngayon, mga sangkay, since nauungkat na medyo maninilikado sila dito, lalong-lalo na po, may bubuuhin si PBBM. May binubuo ngayon. Actually, baka buo na nga po ngayon mga sangkay. Ang kailangan po nila ngayon is yung ngipin. Kasi walang kwenta yung commission kung wala pong ngipin eh. Yung kaya nilang magpatawag, may kapangyarihan silang magpatawag sa mga nasasangkot. May kapangyarihan sila magpatawag sa mga senador. Narinig yung mga sangkay, yung sinabi ni Yusek Claire Castro. Sabi niya, ang inaasikaso ngayon, ang ngipin ng independent body na mag-iimbestiga. Kasi, para pwedeng magpasubpina sa lahat ng mga taong masasangkot. Pwedeng senador, pwedeng congressman, kontratista, DPWH official, kung sino pang masasangkot. Dami makukulong dito. Number 2 naman, si Senator Joel Villanueva. Ang kontratistang New San Jose Builders ni dating Housing Secretary Jerry Acuzar ang isa sa top donors niya noong 2022. Si Senador Bongo naman, anak ng owner ng CLTG Builders, habang kapatid ang may-ari ng Alfrego Builders and Supply. Grabe, no? Alam niyo, dinidinay yan ni Senator Bongo. Hindi niya dinidinay yung kasi malambong dinay yan eh. Yung company ng kanyang tatay. Pero ang dinidinay niya, yung connection. Wala daw siyang kinalaman dyan. Pero kayo ba? Ay, niwala ba kayo? Walang kinalaman dyan si Senator Bongo? Una na ring tinanggi ng 3 mambabatas ang involvement nila sa contracts ng mga nasabing kumpanya. Si Senator Ping Lacson ang mangunguna sa pagtalakay nito. Nako! Na siyang chairman ng Electoral Reforms Committee. Ayan na! Siya rin ang nagpaputok ng porsyentuhan ng mga opisyal sa flood control. Alam mo, aside from being the very good PNP chief, chief of police, magaling na investigador yun. Oo nga, kung tutuusin mga sangkay, si Senator Ping Lacson yung nakakuha ng mga grabing impormasyon tungkol po dito sa connection ng mga, kita nyo si Alcantara, di ba? Nayari. Nilabas po ni Senator Ping Lacson eh. So, kabahan po talaga ngayon yung mga kapwa niya, senador, mukhang wala po talagang sasantuhin dito. Posibleng sumalang din sa Q&A si Senator Mark Villar. Ayan na. Bakit? Alam nyo guys, ito, ulitin lang po natin. Gusto ko tong laging inuulit to remind every Filipino na noon pa pong panahon ni PRRD. Rampant na po. Hindi lang panahon ni PRRD, kahit yung mga nauna na. Ni-reveal na kasi ito ni PRRD na kahit nung panahon niya, rampant po ang mga ghost project sa DPWH. 2020, ayan po. Pero hindi niya po sinibak. Si Villar, wala mga sangkay. Hindi nga po natin, alam to eh, hindi po natin na mga sangkay masyado kasi nga po, wala eh. Ewan ko ba, bakit hindi pumutok yun? Akala mo, issue ng lang to mga sangkay. Issue lang ng kung ano-anong mga bagay na hindi po napagtuunan ng pansin. Kita nyo, si Villar. Nilabas ito ni PRRD noong 2020, pero walang nasibak na Villar, di ba? Na siyang sekretary noon ng DPWH. Pagdating ng budget deliberations ng DPWH, hindi rin kasi siya tinanong tungkol sa role nito sa flood control projects bilang kalihim noong Duterte administration. Alam nyo dati, mga sangkay, ang nakikita ko dito kay Mark Villar, ang sipag. Kaya nga lagi ko po siyang pinupuri noon. Pero, hindi ko naman akalain yung patungkol po dito sa video ni PRRD. Ayan po, during pandemic kasi ito, kaya hindi po natin masyadong napansin eh. Diba, laging gabi-gabi mayroon pong paganito si PRRD. May mga ghost project, nilabas niya. Pero wala po siyang action.
Ewan ko ba mga sangkay? Tiniyak ni Soto na walang agreement para pagtakpan ang kaugnayan ni Villar sa issue. Ah, Wala naman kami ganun. Wala naman, hindi naman nabibring up pa eh. Ewan ko kung mabibring up sa susunod na hearing pa sa ano yan. Pero paggawa ng batas nito, kailangan yung mga nakakaalam ay dapat tanungin natin. Hindi daw pwedeng hindi balikan ang nangyari sa 2025 budget. alam nyo guys, kailangan po talaga maging ayusin natin yung sistema ng ating bansa. Alam nyo, wala pong mangyayari dito kung walang gagawin na pagbabago ang administrasyon. Lalong-lalo na po sa pulisiya. Yung system pala. Kapag hindi inayos, balik ulit yan. Halimbawa, kung si Sara ang maging presidente sa 2028, since napapakinggan po natin yung mga opinion ni VP Sara about dito sa flood control, na parang kakampi pa po siya ng mga nangulimbat, edi parang ang tono niyan, parang pag siyang nakaupo, balik ulit tayo. Parang ganun lang. 'Di ba? Kaya sana magawan po ito ng paraan na magkaroon ng mga bagong policy, sistema na maayos na kung hanggat maaari nga, mag-parliamentary system na po tayo eh. Ayusin na natin yung political system natin kasi nga po, ang resulta kung bakit tayo ganito, dahil din po sa pangit na political system na mayroon tayo. 1987 Constitution, bulok po yan. Matagal na po namin sinasabi yan eh. Dapat ibasura na yan, dapat magkaroon na po ng constitutional reform. Mag-parliamentary system na tayo. Para po lahat ng mga project, madali pong masilip. May debate lagi every week. Lahat ng mga proyekto nadidinig at saka hindi po nakukulimbat ang pera. Alam nyo guys, kung hindi nakukulimbat ang pera sa mga projects, maganda po ang Pilipinas. Maganda po. Isa pong mayamang bansa ang ating bayan. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Sa tingin nyo ba, masasakote na itong mga sendor? Mayroon po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.